Yes, mga kapatid, para naman sa ating pabaong pampagood night, viral ang libreng sakay ng isang tsuper matapos pumasa lang naman bilang civil engineer ang kanyang anak. Congrats! Agad namang nasundan ang blessing na yan dahil ang anak ni Manong hired on the spot matapos ipatawag ni DPWH Secretary Vince Dizon. Aniya sa frontline sa balita si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Marami ang naantig sa karatulang ito sa isang jeep sa Davao City. May palibring sakay ang tsuper dahil pasado sa board exam ang kanyang anak bilang civil engineer. Agad nakarating sa DPWH ang viral post. Ipinatawag ni Secretary Vince Dizon ang mag-ama nang pumunta ang kalihim sa Davao City kahapon. Aba, hired on the spot ang bagong pasang civil engineer na si Dave Ricososa. Very thankful naman si Dave sa kanyang trabaho. Sobrang happy po kasi hindi ko po talaga ma-imagine na ganito ang mga nangyayari ngayon kasi una pa lang gusto ko next year pa talaga ako mag-apply ng trabaho kasi wala pa po akong license dahil hindi pa po ako nakapag-oath, pero ngayon ang trabaho na ang lumapit sa akin. Sa Nobyembre ang oath-taking ni Dave bilang bagong civil engineer. Sa kabila ng kaliwat kanang katiwalian, hindi pa rin daw susukuan ni Dave ang bayan. Gusto ko po pa rin magtrabaho sa DPWH. Siguro sa kapag nandun ako, may papakita ko ang magiging role model, ganyan po sa mga bagong engineer pa na maging tapat sa kanilang mga serbisyo na hindi tutulad sa mga ibang engineer na nangangurakot. Ang ama ni Dave na si Tatay Edwin, pinlano na pala ang pagbibigay ng libreng sakay. Kailangan kong maglibreng sakay para makabawi naman sa mga pasahero na isa sa tumulong po sa amin na matustusan ko po ang pamilya ko. Binigyan din ng pagkilala ng LTFRB Davao Region si Tatay Edwin dahil sa libreng sakay sa mga pasahero. Congratulations Dave at kay Tatay Edwin. Nagbabalita mula sa frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. Mga kapatid, Johnny Alipon po, maging updated sa latest entertainment at lifestyle. Huwag magpahuli, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.